Kumusta kayo? Okay, so isipin nyo to. Pagkatapos ng lahat ng malalaking digmaan, nasakop na rin sa wakas ng mga Israelita ang lupang pangako, ang Canaan. May sarili na silang bayan. Ang galing, di ba? Pero dito na papasok yung totoong challenge. Ang tanong ngayon ay, paano ba sila mamuhay bilang isang bansa? Kasi iba ang tapang na kailangan sa pakikipaglaban kumpara sa tapang na kailangan para magtayo ng isang bansa. Hindi na to tungkol lang sa mga espada at kalasag. Tungkol na to sa pagbuo ng isang komunidad na mapayapa at nagkakaisa. So tara, silipin natin ang ilang mga kwento mula sa panahong to. Unahin natin siyempre ang leader nila, si Josue. Ang trabaho niya, napakalaki. Siya ang naatasang hatiin ang buong lupain ng Kanaan sa lahat ng mga tribu ng Israel. Imagine yung pressure niyan. Ang laking responsibilidad, di ba? At dito talaga natin makikita kung gaano ka-espesyal na leader si Joshua. Pagkatapos niyang siguraduhin na bawat tribo ay may sarili ng lupa, saka lang siya humingi para sa sarili niya. At alam niyo ba kung ano lang ang hiningi niya? Isang lungsod lang, na pinangalanan pa niyang Timnath-Serah, na ang ibig sabihin ay ang bahaging natira. Grabe no? Inuna niya muna ang lahat bago ang sarili niya. Pero kabaliktaran naman yung sarili niyang tribo, ang Ephraim. Nagreklamo sila. Sabi nila, teka parang kulang yung lupa namin. Tapos yung mga kaaway doon may mga karwahing bakal pa. Parang di namin kaya. Ang sagot ni Josue, napaka-direct. Parang sinabi niya, sabi niyo malaki at malakas kayong lahi, di ba? Kung totoo yan, edi patunayan nyo. Gamitin nyo yung lakas nyo para sakupin ang lupang para sa inyo. Ganun. Hinamon niya sila na ipakita sa gawa, hindi sa puro salita. Ngayon naman, kilalanin natin ang isa pang bayani, si Caleb. Grabe tong taong to Isang tao na hinding-hindi natatanag ang pananampalataya kahit na napakatagal niyang naghintay para sa kanyang pangako. Gaano katagal siyang naghintay? 45 taon. Tama, 45 years. At sa edad na 85, 85 years old na siya handang-handa pa rin siyang harapin ang pinakamahirap na hamon. Ito mismo ang sinabi niya kay Joshua. Kahit matanda na siya, sabi niya, game pa ko, laban kong laban. At ang hinigi niya, hindi yung patag na lupa o yung madali. Ang gusto niya, isang bundok na tinitirahan ng mga higante. Can you believe that? At ito yung pinaka-powerful na parte. Yung mismong lugar na kinatakutan ng mga espiya, 45 years ago. Yung lugar na sinabi nilang puno ng mga higanteng Anakim. Yun mismong ang pinili ni Caleb. Kung para sa iba, yun ay lugar ng takot, para kay Caleb, yun ay pagkakataon para ipakita ang pananampalataya niya. At ano ang nangyari? Siyempre, nagtagumpay si Caleb. Ito ay isang paalala na ang pagtitiwala sa Diyos, kahit sa mga sitwasyong parang imposible, ay kayang-kayang tumalo ng kahit anong higante sa buhay natin. Okay, so lipat tayo ng kwento. Hindi lahat sa Canaan ay tungkol sa digmaan. Nagtayo rin sila ng isang napaka-interesanteng sistema, mga espesyal na lungsod na binuo para sa hustisya at proteksyon. Ang tawag dito mga punong lungsod na kanlungan. Basically, mga safe zone to. Kung may isang tao na aksidenteng nakapatay, doon siya pwedeng tumakbo para maging ligtas. Kasi nung panahon nila, uso yung paghihigante ng pamilya. Pero itong sistemang to, ito yung paraan para masigurong may patas na paglilitis at maprotektahan yung mga inosente. So paano to gumagana? Simple lang ang proseso. Una, kailangan mong tumakbo agad dun, walang patumpik-tumpik. Pangalawa, haharapin mo ang paglilitis ng kaso mo. Pangatlo, kung mapatunayang aksidente lang talaga, ligtas ka sa loob ng lungsod. At pang-apat, heto ang touch, pwede ka lang ligtas na umuwi sa inyo kapag namatay na ang kasalukuyang punong pari. Isang sistema talaga to ng hustisya na may kasamang awa. At para sa huling kwento natin, isang sitwasyon na grabe muntik nang maging isang civil war. At lahat to dahil lang sa isang malaking hindi pagkakaunawaan. Heto ang nangyari Yung mga tribo sa silangan ng Ilog Jordan, nagtayo sila ng isang napakalaking dambana. As in, higante. Nung nakita to ng mga tribo sa kanluran, ang unang pumasok sa isip nila, rebelde. Sabi nila, nagtatayo sila ng sarili nilang altar. Pagre-rebelde to sa Diyos. At dahil doon, naghanda na sila para makipagdigma. Dito, makikita natin kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang pagkakaintindi.
Para sa mga taga-kanluran, yung dambana ay simbolo ng pagtataksil. Pero para sa mga taga-silangan na gumawa nito, ibang-iba ang ibig sabihin. Para sa kanila, isa itong saksi, isang paalala para hindi makalimutan ng mga anak nila na kahit may ilog na naghihiwalay sa kanila, iisang bansa lang sila. So paano nila naayos yung problema? Sa halip na sumugod at magpadala ng mga sundalo, nagpadala muna sila ng mga sugo para magtanong. Nag-usap sila, nakinig sila sa paliwanag ng isa't isa, at yung kabilang panid naman, kalmadong pinaliwanag ang dahilan nila. Sa madaling salita, komunikasyon at pasensya ang nagligtas sa kanila mula sa isang malagim na digmaan. So ano ang aral sa lahat ng kwentong to? Nakita natin na ang katapangan, hindi pala iisa lang ang itsura. Marami pala itong mukha. 4 na uri ng katapangan ang nakita natin ngayon na pare-parehong mahalaga para makabuo ng isang bansa. Nariyan ang katapangan ng pagpapakumbaba tulad ni Josue, ang katapangan ng pananampalataya tulad ni Caleb, ang katapangan na magpakita ng awa tulad ng sistema ng mga lungsod na kanlungan, at syempre, ang katapangan na umunawa muna bago humusga tulad ng ginawa nila sa isyu ng dambana. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ang totoong katapangan, hindi lang yan para sa larangan ng digmaan. Kailangan din yan sa araw-araw na buhay. Kayang tanong, saan ka pwedeng maging matapang ngayon?